Isang patak pa lang ng Vermont, nagsisimula ng Christmas countdown sa Pinas. Sabi nga nila, walang tatalo sa Pasko ng mga Pinoy. Lalo na kung ang ilan sa ating mga inihahain, ipinamimigay, at inihahanda tuwing Pasko, sa sobrang kakaiba, wala raw ibang gumagawa sa mundo. Lechong nanganganak, nakatim ka na ba? Kakagat ka ba sa bibingkang libo ang presyo? Biko na kulay asul at pwede rin magpagaling ng sakit? For real ba? Nakatakot kasi bakulay. Nariyan din ang bahay na daig pa ang mga mall sa pailaw. Ang pinaka-highlight is our 60 feet giant Christmas tree with 70,000 lights. Talaga namang unique and only in the Philippines. Handa na ba kayong makisaya at makipasko kasama namin? Saan mang panig kayo ng Pinas? Malipayang Pasko! Mayong Pasko! Maugmang Pasko! Cheers! Cheers! Siya ang star ng Paskong Pinoy. Lahat talaga namang natatakam kapag nakakita sa handaan ng lechon. Pero nakatikim na ba kayo ng lechon na nanganganak? Meron sa San Juan yan. Hindi kami masyadong malaki because we cater especially dun sa mga customers na naghahanap ng specialized na lechon talaga. Ito ang carnivore lechon ng Leonardo's Lechon. Ngayon lalagay natin yung mga sausages. So we have 3 kinds of sausages. Here's the chorizo, Italian, and shublig. And to balance everything off, lalagyan natin ng potatoes. Nagbukas ang lechonan noong 1947 na unang naghanda ng lechon Tagalog at Cebu-style lechon dito sa San Juan. Kung may carnivore lechon, meron ding vegetarian lechon. Dahil ang lechon belly, pinalamanan ng ginataang pakbet. Ang nagpauso nito, syempre, ang kilalang mahilig sa gata, ang mga Bicolano. Pinakbet sa loob ng pork belly. Alright. May kalabasa pa! Kaya nga pinakbet. I guess, if you want, variations when it comes to celebrating your Christmas, if you want, pwede mo sabihin, it's actually a topic for, of conversation. Yeah, I got this year a healthier pork belly roll with vegetables. Isa pang kakaibang lechon mula naman sa Cebu, ang nabuko. Nabuko namin ang isa sa ginagamit nilang secret ingredient. We used buko juice. Buko juice! Yun, tama. Yun pala yun. Bakit po nag-isip mo buko juice? Buko juice po, para yun nga po, sabi Tamis. ko, yes, there's sweetness, medyo maasim din, medyo healthy yung pagkain ng lechon. Okay. Kasi natural yung ginagamit. Okay. And pag wala naman pong buko juice, we use the alternative na milk. Gatas! Pero hindi po siya powdered, yung na po, liquid, like the evaporated milk. Okay. We also use sometimes toyo. Buko juice rin ang bida sa tila all year round na pamimigay ng aginaldo sa kalsadang ito sa Luciana, Laguna. Dahil ang buko juice, libre. Kaya naman ang mga nadadaang motorista, napapahinto pa. Pero bukod sa buko juice, ang isa pa sa binabalik-balikan dito ay ang kanilang buko bibingka. Tabi-tabi at nakahilera sa magkabilang gilid ng kalsada ang mga nagtitinda nito. Isa sa mga pinakamatagal nang gumagawa ng buko bibingka dito, si Ate Minerva at ang kanyang asawa. Dito po kasi sa Luciana, kaya ang dami nagtitinda ng bibingka. Mura lang po kasi ang buko dito. Marami kasing tanim na puno ng niyog sa lugar. Ang isang bibingka ay 35 pesos. Mas makakamura kung bibili ng mas marami dahil 3 for 100 pesos lang. Panalo rin ang eco-friendly packaging na bayong na gawa sa pandan leaves. Libre yung buko, masarap yung bibingka. Actually, pwede ko bang matikman? Pwede po.
libre buko, libre bibingka. So, grabe naman. Ay, hindi. 3 for 100 nga pala. Sorry. Mainit-init pa. Bakit ngayon ko lang natikman to? Sarap kasi mainit pa. Tapos nun, buko pa. Ayan pa yung libre yung buko! Yung free na buko juice. Oh my God. Marketing 101. There you go. Tapos na, i-dip nyo pa sa buko. Ay, hindi. Sorry. Alam ko pwede. Pero okay naman. Oh. Okay. Explain ko sa inyo. Bibingka. Number 1. Itong bibingka na to, walang itlog na maalat. Hindi ko gusto yon. Ako lang naman yun. Meron siyang buko sa loob at yung keso, yun yung kailangan mong alat. Nice. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Ingat po. Libre, hindi ko gets. Bibingka nagkakahalaga ng 1,000. Malulunok nyo kaya ang presyo? Ang kainin ng bibingkang ito? Presenting ang 4 Cheese Bibingka ng isang online shop. Meron itong quick melt cheese, queso de bola, queso puti, at Parmesan cheese. Shala! Pero feeling ko naman mukhang malupit tong 1,100 pesos. 15 different bibingkas, pero yung mga maliliit, tama naman Hindi naman kailangan malaki. Good point good point. Pero syempre, di mawawala sa variants nila ng bibingka ang Pinoy flavor. Ito naman ay ang Latik Bibingka na may suman bits pa sa loob. Dobleng kakanin in every bite. So this is their 4 cheese bibingka. Okay. Don't expect the 4 cheese pizza. Kung yung alat doon sa plain bibingka ay nanggagaling sa itlog na maalat, ito, yung alat nanggagaling sa 4 cheese. Pwede naman. If you want variety, awesome. Lalo na, this Christmas, di ba? Lalo na if you wanna give out something or send something that's medyo kakaiba. Na parang classic pa rin, pero kakaiba. So classic with a twist, it's gonna work. It's really gonna work. Sometimes kasi you have a good budget for premium stuff. Who knows? This could work for you. So for me, ate, plain bibingka po. Okay lang salted egg. Thank you. Kung ang bibingka nag-level up na, papahuli ba naman ang puto bongbong? Sa ilalim ay puto bongbong na layer, naglagay ng keso at naglagay ng leche flan strips. Now, if you're gonna buy from them, naka-ano na yan, naka-individually packed. At meron na yung mga individually packed sauces or toppings, I guess, no? I mean, of course, as if naman hindi na siya sweet enough, di ba? But, hey, it's Christmas. Added calories, kasama na yan. Walang problema. Basta't masaya ang pamilya. Okay, tirayan na natin to. You ready? Importante kasi na may keso dahil doon nanggagaling yung alat. Importante nagkakaroon tayo ng tamis galing sa condensed milk. Importante na sobrang milky and creamy yung leche flan. At importante na may konting tigas din naman yung puto bongbong. So para I think, alam mo yun, para siyang family gathering. Iba-ibang personality. Pero they come together as one every Christmas. Merry Christmas. Isa pang sikat na Pinoy Christmas dessert, gumagawa na rin ng pangalan abroad.
Naging instant fan favorite raw ang ube halaya nang matikman nila ito. Ayon pa rin sa ating mga gumagawa ng ube, maraming mga balikbayan sa Europa, sa Japan, at sa iba pang bahagi sa Southeast Asia ang nag-uuwi ng ube halaya sa kanilang mga bansa. At isa sa mga kilalang gumagawa ng ube halaya, ang dinayo pa namin sa San Pablo, Laguna. Masarap pong ube dito sa San Pablo City dahil sa punong kahoy at sa puting ube na nilalahok, lalo na ang mga maraming gatas. Ang kanilang mga customer, kung saan-saan pang lupalong galing. Tulad na lang ng mga tita ko, lagi siyang may pasalubong na ube halaya at hindi siya mawawala sa pasalubong dahil ito nga ay paborito namin at masarap. Gawa sa 90% kamoteng ube at 10% kamoteng kahoy o balinghoy ang ube halaya rito. Ang balinghoy daw ay parang lumigat o kumunat ang texture ng ube halaya. Bukod dito, meron din silang ube jam, kasaba cake, at pinaghalong ube at kasaba cake. Sa isang farm and resto naman sa Cebu, ang inihahandang biko, kulay asul. At ang mga makakatikim daw nito, may pag-asang makaiwas sa iba't ibang sakit tulad ng cancer at sakit sa puso. How true? Best sellers namin sa cafe is yung Blue Biko. It was conceptualized during the lockdown kasi we have a lot of flowers na na-harvest sa farm. So my wife decided to incorporate it sa menu sa cafe namin. So we used the juice of the Blue Ternate para sabaw for the Biko. That's what created the color of the Blue Biko. Ayun naman pala, dahil sa Blue Ternate, kaya kulay asul ang biko. May antioxidant properties ang Blue Ternate na kayang protektahan daw ang ating cells laban sa free radicals. Naks! Lasang ano po? Organic. Nox organic. Nakatakot kasi bakulay. Pero kapag nakapikit, isipin ko pa rin biko siya na kulay brown. Can't get enough biko? Gahiganting biko? Nakatim na ba kayo? Ito ang sinukmani ng mga taga-Luisiana, Laguna na hinaluan ng dahon ng pandan. Medyo OA naman yata sila. Ilan lang kami. 1, 2, up, nahulog na isa. 3, 4, 5, 6, 7. This is good for 20, I think. Alam mo, we have to go against the grain. Dito tayo sa gitna. Wala pa akong naamoy na pandan, pero baka malasahan natin yung pandan. Minsan, kailangan natin amuyin sa pagkain natin. Tama ba? Tama naman yata. May konti. Nakakangungo pa lang sinukmani. Slight. Hindi masyadong, but then again, sinukmani is very lovable in terms of taste. Sinukmani. Dito sa Pilipinas, kapag sasapit na ang Pasko, hindi lang Christmas tree ang binibihisan. Pati na rin sinabantay. Kung siya mang reindeer ni Santa, si Eileen may 8 Shih Tzu naman na kanyang dinadamitan tuwing Pasko. On Basti, on Kaylee, on Katie, and Bailey, on Santi, and Samantha, on Marfin, on Mekay. Nako, kung sila lang din siguro ang mga araling. Isang kahulang, matik, treats be with you na agad. Ho, ho, ho! Merry Christmas po! Nakakita na ba kayo ng parol na rumarampa at nagsasalita pa? Weh, di nga. Kilala ako as Dahon Queen. Ngayong Pasko, naisipan ko na gumawa ng gimmick, naisip ko na gumawa ng sign na relate sa Christmas. Una tayong napahanga ng Dahon Queen noon sa mga simpleng parol creation. Nasundan pa ito ng Christmas tree-inspired gown na may Christmas lights. The game is over, biyeros! May nanalo na! Tara na't mga araw din kasamang barkada. Gusto kong magbigay ng kasiyahan sa mga tao para sa ganon ay mabawasan yung kanilang stress,
lungkot. Ang damit na ito is para sa mga tao na nakulong sa kalungkutan. Nagbabagang balita ngayong Pasko. Isang nagliliwanag na bahay sa Lukban, dinumog! Para ba naman, kahit sino, pwedeng makapasok ng libre. Uy, gusto natin yarn. Simula po kami mag-decorate noong 2012 at naisipan kasi nung parents ko, parang mas maayos kung isa-celebrate natin itong Pasko kung magde-decorate tayo. Tapos noong taong 2016 naman po, naglagay po kami ng continuous lights kung saan sa gilid po ng amin pong bahay ay makikita po na na-highlight po yung shape po nito gamit po yung mga LED lights. Mula sa mga simpleng pailaw, ngayon, mula sa kinatatayuan ng bahay hanggang sa bubong, hindi na mabilang ang mga dekorasyon. Pero sa dinarami-rami ng palamuti ng bahay, may isa raw na paborito si JM. Si Santa Claus po. Dahil si Santa Claus nga po ang isa sa mga pinakakilalang imahe na makikita natin tuwing Pasko. Yung mga bata po, makikita mo po talaga sa mga mata nila na, ay wow, si Santa Claus. Nakaka-warm ng aming kalooban na makikitang napapasaya po namin ng mga bata. Saan naabot ang 85 pesos mo? Aba, malayo na raw ang mararating yan. Ang pupuntahan natin, sa dilim mas umangat ang ganda. Hindi yan bola, ha? Nag-decide lang yung family na ilabas yung collections nila and also magdagdag ng ibang mga Christmas attractions dito sa Tres Hijos. And hindi namin inasahan na magugustuhan pala siya ng mga tao dito. So meron kami, syempre, ang pinaka-highlight is our 60 feet giant Christmas tree with 70,000 lights. Kakapasok lang natin dito sa Christmas Village, sa tinitirahan nating resort. And normally, they open or they pretty much light the place up from 5 p.m. and then they close it to 11 p.m. or until may tao pa. It's a weekday and kitang-kita na marami ng tao actually. But syempre, as expected, kapag weekends, mas maraming tao, mas syempre, grupo-grupo yung all ages. Napanood namin to sa Facebook and then na-attract kami sa ganda po ng pagka-shoot ng video. Mapaturista man ng lokal, mapapawaw sa disenyo ng lugar. Kami ay taga Iloilo at bumibisita ng aming family dito. It's like a Christmas wonderland. Parang it feels like home at the same time. Nagse-celebrate ka ng Christmas. So it's like celebrating with family and friends. It is a legit Christmas place to go to kapag gabi dito sa Albay. Tuwing Pasko, syempre, hindi rin mawawala ang bigayan ng regalo. Kapag nakatanggap daw kayo ng dessert na ito, literal na mapapadasal kayo. Chicharon with chocolate coating? Putok-batok in one bite? Nakabalot na bite size? Kung gusto nyo ng healthier version, dito na lang kayo sa Cashew Roca. Cashew nuts na binalot din ng tsokolate. Pero ano ito? May Christmas decor din sila na pwedeng kainin. Gawa sa mga sangkap na empanada, may palaman itong karne mula sa Chorizo de Cebu. Ito na ang nakatatakam nilang empanada wreath. Itsura pa lang, parang nakapanghihinayang ng kainin. Pero mukhang di nyo mapipigilan ang sarili nyo kapag naamoy nyo to. Walang sayang sa regalong ito dahil kahit ang ribbon, pwedeng kainin. Sulit! Kung ang kategory sa Monito Monita, regalong #ProudlyPinoy, we made a list and checked it twice. Ang handicrafts na ito mula Albay ay very nice. Okay. Ano po yung gagawin ko? Okay. Lagay dito. Lagay ko? Pasok yan? Yan, tapos hila. Hilahin mo yung hibla. Hilahin ko? Tapos dapat makapasok din sa loob. So, hila. Yan, yun. Tapos hila ulit. Pasok mo dito. Yun so, pa lang, hila 95. ulit? Hindi na, huwag mo nang ibubuhol. Bibigyan kita ng 95 pag naipasok mo to, ha? Ayun! Ay, hindi. Sira. Sira! Ano, pasado ba to? Sumablay man tayo sa paggawa ng Christmas sock ornament, meron pa rin akong regalo mula sa kanila. Ay, ang cute naman yan! Okay. So pwede kang... Ito yung panlinis ng plato talaga. Di ba lagi kang nagbabiyahe? Opo. Minsan may mga libag.
Marami po. Pwede mo tong gamitin na pang-ganyan. Oh, hindi. Wala po. O tamang-tama iyon, ruyag ka sa amin. Ay, ruyag ho rin kayo sa akin. Oh, very good. Huwag ka nang umuwi. Kunin yung malita mo. Ay, baba na yung maleta ko, please! Dito sa atin, parang nagkakaroon ng milagro tuwing Pasko na pagbabati ang magkakaaway. Na pagkakaisang pamilya. At nagkikita-kita ang mga matagal nang nawalay sa isa't isa. Pasko na nga ang pinakamasayang araw sa buong taon! Merry Christmas, Bejeros!